So, ayun guys, no, Tito Tom here. Dito tayo ngayon sa fish room, no. So, today, si-set up natin tong shallow tank natin na may sukat na 36 inches in length, tapos 12 inches in width, tapos 14 inches in height, no. So, dito nakalagay yung mga lotus natin dati. So, ginawa ko, tinanggal ko na yung design and then ililipat natin dito ngayon yung mga imbo na cichlid natin. So, kung maalala nyo dun sa unang video natin, no, so nilagay ko lang sila sa shallow tank, no. Tapos ang sabi ko, ililipat ko sila sa 75 gallons kasi malalaki nga sila. So, hindi yung nangyari. Ang ginawa ko sa 75 gallon inilagay ko siya sa baba. So, pagpasok ng gate sa entrance ng bahay, no, so doon nakasetup yung planted na 75 gallon. So, ngayon, yung mga imbunan natin, ayan, nandito ngayon sila sa 15 gallons, no. So, nandito sila sa 4 layer stand natin. So, nandito sila. Tapos, may nadagdag sa kanila kasi yung una, 6 na auratus at 6 na yellow lang naman yung cichlids natin. So ngayon nagdagdag ako nung ice blue tatlo, tapos 3 Livingstone. So hindi ko ni-research no, nagandahan lang ako nung binili ko siya. Mas malaki pala siya sa imbuna. So yung mga Livingstone cichlid is 9 inches yung max size nila, no. So yung mga imbuna naman, no, is 4 inches lang. So hindi pa naman sila ganun kalaki din. Tapos wala naman ako nakikitang aggression dito kahit 15 gallons lang yung tank, no. So lagi naman silang busog. Walang problema. Kaya ngayon ililipat ko sila dito. Tapos ang gagamitin nating bato yun guys, oh, makikita nyo. Nung unang bili ko dito sa bato na to, akala ko talaga adobe siya. Ang sabi sa akin, volcanic rock daw siya. Pero pag hinawakan nyo, sobrang bigat, no. So, kinumpare ko kasi siya sa lava rock, no? Kasi yung lava rock, mabigat siya pero hindi ganito ka-solid yung bigat niya. So, nag-research muna ako, tinanong ko kung anong klaseng bato ba to. So, na-identify naman natin na itong bato na to is lahar stone daw, no? So, yung lahar ay galing din naman sa bulkan. So, possible nga na volcanic rock nga siya. So, tulad ng lava rock, no, na volcanic rock din, wala naman siyang magiging masamang epekto sa tubig natin. Actually, inert pa nga siya, no? Wala siyang babaguhin sa water parameters or sa pH level ng tank natin. Kaya okay naman siya. So marami tayong ganito sa baba. Ang gawin lang natin i-stack natin dito. Yan, sa gitna, no, para meron silang ikutan. Tapos gawa natin sila ng mga lusutan or yung mga parang obstacles, no, kumbaga, para meron din silang laruan. Kumbaga, i-divert natin lagi yung attentions nila, no, para hindi maging aggression, no. So, lalagyan natin to na ang magiging filtration nito guys is magiging canister filter, no, tapos with medyo may konting kalakasan yung flow para again ma-divert yung aggression into ano, no, parang maging laro, no. So i-divert lang natin lagi kasi sabi nga dun sa research yung mga auratus, no, na cichlid is medyo a bit aggressive sila, no. So kailangan mong gawin i-divert lagi yung attentions nila para mawala yung aggression, no. So pwede kang maglagay ng malakas na flow, no, kasi dun pag malakas yung flow maglalaro sila, no. So instead na maging aggressive sila, maglalaro sila sa flow, no. So dito ganun din sa hardscape na gagawin natin, no. So lagyan natin sila ng mga pwede nilang maging hiding spot, pwede nilang laruan, no, kapag lumangoy, no, may mga butas. So ganun yung gawin natin. So ngayon kukunin ko muna lahat ng bato sa baba, no. Medyo mabigat, parang nasa around 20-30 kilo din yata, no. So ayun, kung makikita nyo pala, meron tayong ano dito, Sintra board, no. So sakto na siya dito. Sintra board yung ginamit natin na parang patungan niya, no, para hindi directly yung bato natin dun sa glass natin. Kasi minsan pag may mga pointy edges or pointy parts yung mga bato natin, tapos ganyan inilapag natin, pinatungan pa natin ng bato, possible, no, na mag-crack yung salamin natin sa ilalim, no, dahil sa bigat at dahil merong pointy edges or pointy part yung bato natin.
So yun guys, no, tingin ko satisfied na ako dito sa hardscape natin na to, no. So hindi ko na masyadong dinamihan yung bato, no, kasi 1/4 lang din yung glass natin, no. So maganda rin naman sa ilalim, meron tayong frame sa gitna or yung may support sa gitna, no. Kumbaga may biga yung stand natin sa gitna, kaya sakto lang din na sa gitna natin ipinatong yung hardscape natin, no. So hindi naman tayo mag-worry dyan pagdating sa bigat, no. So ayun, pero hindi ko na rin masyadong pinuno pa ng bato, no. So tingin ko okay na yan, baka nga alisin ko na rin tong isa, no. Maganda lang sana medyo pag ganun siya, no. So baka alisin ko na rin or hanap ako ng mas maliit diyan, no, para ito yung kumbaga ito yung pinaka ma-highlight sa hardscape natin, no. So kumbaga naka-triangle pa din naman yung design natin, no. And baka idikit din natin ng glue, no, para lang sure tayo, no. So ang gagamitin ko is hindi ako gagamit ng bulak, cotton balls or cotton pads, no. So ang gagamitin ko is cotton na tela, no, na itim, no, para hindi masyadong halata kapag dinikitan natin ng glue. Kasi kapag nagdikit tayo ng cotton pads dito or cotton balls, no, so kitang-kita siya, no, unless meron tayong parang stone dust, no, na kakulay nila or yung stone dust nila na ibubudbud natin dun sa pinagdikitan ng glue para maging seamless. Pero dahil wala tayo, no, ayoko na rin mag palo-palo, no, magdurog ng bato para gawing seamless to, no. So gagawin na lang nating itim, no. So para kung sakali man na makita siya is mukha lang siyang shadow, no, kasi dark yung kulay niya. So yun nga, no, na-glue na natin lahat ng bato natin. So yun, kung matatanong nyo, no, pwede bang maglagay ng halaman sa setup ng Mbuna? So unang-una, no, based sa research natin, yung natural habitat ng mga Mbuna cichlids is pure bato lang, no. Tapos naglulumot yung mga bato, no, dahil tinatamaan ng araw. Wala tayong nakikitang halaman. So pagdating sa halaman, no, unang-una, ang mga aquatic plant is mas prepare nila yung acidic water, yung mas mababa yung pH level, no. So sa setup kasi ng mga Mbuna cichlids, no, mas prepare nila yung higher pH level, no. So from 7.0 to 7.52 pataas, no. So hindi naman sobrang taas, no, hindi naman to the point na magiging salt water na siya, no. So ayun nga, syempre baka hindi rin kayang i-tolerate ng mga aquatic plants natin yung pagtaas ng pH level, no. Plus hindi rin natin sure, no, kung hindi man nila makain, no, kasi like pwede tayong maglagay siguro yung mga epiphytes, no, yung mga matitigas yung dahon na hindi kayang inip ng mga cichlids natin, no. Pero syempre pag lumaki yung mga yon, possible, no, na makain nila. Tapos ayun nga, mahirapan din nga sila na matolerate yung mataas na pH level. Pero dito naman, no, sa setup natin, based sa observation ko dito sa top water na ginagamit natin, no, so mataas yung pH. Nag-water test nga ako dati, no, lumabas is parang nasa 8.0 pa. So medyo mataas, no. Pero based sa observation ko din, no, yung setup na ginawa ko na yon, no, so dwarf neon rainbow fish yung mga nakalagay doon, no. So wala namang problema sa kanila lumaki yung mga dwarf neon rainbow fish ko. So walang problema sa kanila yung mataas na pH level, no. So one way lang din naman para mapababa yun is mag-incorporate tayo ng woods, no. Tapos yung mga aqua soil natin na nagpapababa ng pH levels, no. So para maging balance siya, no. So hindi man siya bumaba ng gusto, baka maging optimal naman, no. So which is yung 7.0 pH level natin, no. So ayun, tapos na tayo sa hardscape. So ilagay na natin yung substrate natin, which is yung white sand, no. Yung white sand natin hugas na gamit na yon. So yun yung white sand na ginamit natin sa kanila sa unang setup nila, no. Ibabalik lang natin dito. At dahil nga na-fill na natin ng substrate or ng white sand yung tank natin, no, so it's time to fill up with water, no. So pag natubigan natin ito, mas magda-darken to, guys, no. So mas aangat siya, no, mas may emphasize yung hardscape natin dahil white background and light yung substrate natin. So tara, let's go, i-fill na natin ng tubig.
So ayun guys, no, napuno na natin ng tubig yung tank natin, and then mag-dose muna tayo ng water conditioner to remove the chlorine, no. Tapos mag-dose tayo ng nitrifying bacteria, no, para mas mapabilis yung start up ng bacteria dun sa filtration natin. So ayun, no, sa pagdodose naman ng chlorine natin, pagdodose natin ng chlorine remover, no, or yung water conditioner natin, no. So hindi muna natin siya sasabayan ng nitrifying bacteria, no, kasi bago lahat yung tubig natin galing sa gripo, tapos yung filter natin, yung filter media, no, so matagal siyang na-stock, no. So hindi na tayo sure kung buhay pa ba yung mga beneficial good bacteria doon or hindi na. So, para makasigurado tayo na hindi masayang yung idodose natin na bacteria, hintayin muna natin to at least isang araw. Tapos saka ako magdodose ng nitrifying bacteria, no? Kasi alam naman natin na ang bacteria ay kayang patay ng chlorine. So far, no, kasi bago lahat to, no? So para safe lang tayo, no? Kaya hindi muna tayo magdodose ng bacteria. So, yun guys, no, kinabukasan na to, no. So, yun, pasensya na kayo sa boses ko, no. Inuubo kasi ako tas sinisipon. So, malamig na yung panahon, medyo tinamaan tayo kahit na maayos naman yung tulog natin, no. So, yun, napansin ko kagabi, no, nung pagkalagay ko ng water conditioner, oras lang, no, luminaw na siya. So, meaning, may nabubuhay pang beneficial good bacteria dun sa canister filter natin, dun sa mga filter medias natin, no. So, ngayon, hinuli ko na sila dito, no. So, yan. Ito na sila. So, ready to transfer na to. Magdodose lang ulit ako ng nitrifying bacteria para makasigurado tayo, no. So, yun nga guys, no, nakapag-dose na tayo ng bacteria. So, time na para ilipat na natin sila, no. So, in terms of acclimation, no, so, same lang naman yung temperature dito sa kwarto. Kaya, okay na yun, no. Tapos, isa lang din naman yung source natin ng tubig. Kaya, wala na rin problema yun. Kaya, pwede na natin silang ilipat. So, yun nga guys, no, tingin ko nakasettle naman sila agad kasi usually kapag medyo stress pa rin sila dun sa bagong tank nila, minsan nag-fail yung kulay nila, no, nawawala yung mga pattern. So, tingin ko naman nakasettle sila agad kasi mas malaki, mas mahaba, no, mas malawak yung bagong tank nila, tapos medyo naibigay natin yung natural habitat nila kahit papano, no, na merong mga hardscape na malalaki. Tapos, ayun nga, kung nagustuhan nyo guys yung napakasimpleng setup natin para sa mga imbunan tank natin. So, ayun guys, pakiclick naman yung like button, mag-comment kayo, baka may mga suggestion pa kayo, at ayun, huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ginagawa natin dito sa hobby at sa fish room. So, ayun guys, no, hanggang dito na lang ulit, no. So, hanggang sa muling paglangoy guys, Tito Tom out.